So eto mga idol, muling pagbabalik sa itaas ng lona ng dating Unified Super Bantamweight Champion na si Marlon Tapales sa bansang Japan na para kaharapin ang dating IBF Super Bantamweight Champion na si Yukinori Oguni ay isang labang nais na makamit ng Pinoy ang tagumpay kontra sa Japanese. Na bago pa man ang bakbakang ito ay matipid ang ilang kasagutan sa tanong kay Tapales kung ano ang plano nito sa laban kontra Oguni. Nasa dinaos na face-off, nasambit lamang rito ni Tapales ay naghanda ito sa laban dahil sa hindi naman ito minamaliit si Oguni at nakapokus ito na para talunin ang Japanese fighter. Nasambit pa mga idol ni Tapales ay malaking bagay ang bakbakang ito para sa kanyang boxing career kung kaya't hindi ito pwedeng matalos sa laban dahil sa nakasalalay ang world rankings nito sa laban kontra Oguni. Na bagamat parehas na lumalaban ito sa 122 pounds super bantamweight ay nagkasundo ito sa isang catchweight sa 123.5 pounds na sa nangyaring official weigh-in naman sa pagitan ni Tapales at Oguni ay parehas naman na nakuha nito ang weight limit sa pinag-usapang catchweight na tumimbang si Oguni sa 123 pounds na habang si Tapales naman ay sa 123.5 pounds na nung una ay nagkaroon ng problema sa unang salang si Tapales. Subalit kahiblan lamang ito sa 0.06 pounds. So ilan nga ba mga idol ang capacity nito na sa mga hindi nakakaalam ay katumbas lamang ito sa 27.2 grams or parang katumbas ng isang maliit na kurot ng asin na as in hindi mo mararamdaman ang bigat nito na magkaiba ang 0.6 pounds sa 0.06 pounds na ang 0.6 pounds ay halos kabigat nito ang 1 kilong kalahating bigas na kung kaya't malayo sa pinag-uusapang 0.06 pounds. Well idol, patungkol na rin sa bakbakang ito ay ating nakikita na malayo ang pagitan ni Tapales at Oguni kung saan ngay knockout lamang ang sasapitin nito kay Nightmare na sa estilong lambutin ni Oguni na kadalasang classic boxing stance na pabor sa mga straight puncher ang galawan nito na hindi ito broiler na hinihintay na magkamali ang kalaban at bago bumato ng suntok na ang distansya nito sa haba nito ay isa rin sa ginagawa ng Japanese sa mas mababang kalaban. Subalit kung titignan natin ang laro na ito ni Marlon Tapales ay sa itong kaluweteng pure boxer na handang makipagsabayan na kadalasang estilo nito sa laban ay maging agresibo at handang ilak ang kalaban at bago magbigay ng napakalakas na suntok. So isa ito sa posibleng magpabagsak kay Oguni sa bakbakan na kung magsasarap palagi ang lalabasan ng Japanese at makakatanggap ng mabibigat na suntok galing sa Pinoy ay matutulog lamang ito na matatandaan na isa sa hindi pamilyar na boxer noon ang nagpatulog kay Oguni na ito ngay si Pilipos Ngintumbwa na sa bakbakang ito mga idol ay hindi nagawa ni Oguni ang dumistansya sa kalaban kung kaya tinalo ito via first round knockout na hindi na nakatayo sa lakas ng patama. So isang labang ito na pinaniniwalaan ng karamihan na kayang-kaya ni Tapales na tapatan ang ginawang ingay ni Pilipos Ngintumbwa sa bansang Japan na mabigat pa nga ang huling nakalaban nito na si Fernando Toro ng Venezuela. Subalit sa tibay ni Tapales ay tinalo ito via 6 round knockout na samantalang huling nakalaban ni Oguni ay si Luang Puet na isang Thai boxer ay halos nahihirapan pa ito na sa ikalawang round ay napabagsak pa nga itong si Oguni na kung paano na lamang na kung di kalibring kamao ni Tapales ang tumama rito.